pag-ibig. Sige po. So una sa lahat, yung unang isinumpa natin sa ating Panginoon, ay nasa mabuhay. Inaral natin yung having been led as we believe, pero pinapos natin yung buong introduction. Pagkatapos natin iugat o bigyan ng magandang pundasyon, yung church membership at yung covenant sa gospel at sa ating pananampalataya, agad-agad na binanggit sa ating covenant kung sa paano mamumuhay ang bawat isang mananampalataya. At sinabi rito na dapat intentional yung pamumuhay natin kasama ang bawat isa. At ang unang utos sa atin, to walk together in Christian love. Sabi doon, kami ay nagkakasundo sa tulong ng banal na Espiritu na lumakad, anong nakalagay dito? Nalalakad sa maka-Kristyanong pag-ibig. Ibig sabihin lang yan, pagkatapos natin iugat sa gospel at sa doktrina, yung sinusumpaan natin sa harap ng ating Panginoon. Sinasabi ngayon ng ating covenant na yung doktrina o yung doctrine, without love, it produces pride, kayabangan, pagmamataas, galit. Pero yung pag-ibig naman, na walang doktrina, ang binibigay sa atin yan, confusion at tolerance. Ibig sabihin, nagiging malinaw yung pagkakaisa ng bawat isang mananampalataya. Kaya ngayon, ang unang-unang sinumpaan natin pagkatapos natin iugat sa doktrina at sa salita ng Panginoon yung ating covenant, pinagsasama ng ating Panginoon yung doctrine at yung practice ng pag-ibig. Meaning, yung Christian love na meron tayo ngayon, na ating aaralin, hindi yan optional sa loob ng isang iglesia. Kung hindi, essential. Mahalagang bagay yung pag-iibigan ng bawat isa. Ito dapat yung atmosphere ng ating covenant habang ginagampanan ng bawat isa yung responsibility nila sa kanilang iglesia. Meaning, kung walang pag-ibig, ang covenant commitment, magiging harsh lamang yan sa bawat isang tao. Yung disiplina, magiging cruel. Yung serbisyo, magiging self-seeking. Pero kung yung pag-ibig ang nag-govern sa ating iglesia, ina-uphold ng bawat isa yung katotohanan na ating inaral ng mga nakaraang linggo na may grasya at nagkakaroon tayo ng unity, na preserve natin yung unity ng walang kompromiso sa katotohanan. Ibig sabihin, makikita natin dito, hindi natin sinabi o sinusumpa sa ating covenant to feel love toward one another. Hindi yan yung sinusumpaan natin. Hindi kung ano yung mararamdaman natin, hindi kung ano yung emosyon natin. Ang sinumpaan natin sa harap ng Panginoon, to walk together in Christian love. Ibig sabihin, araw-araw, deliberately, hindi momentarily, hindi base sa nararamdaman natin, emosyon natin sa ating kapatiran o sa ibang tao, yung sinumpaan natin sa ating Panginoon. At alam natin na yung salitang pag-ibig, commitment, hindi emotion. Ibig sabihin, regardless ng kung ano yung nararamdaman mo sa isang tao o sa kapatiran, nanumpa ka sa harap ng Panginoon na iibigin ang bawat isa. Amen. Meaning, kung bakit yan, yung isa sa mga pinakauna nating sinumpaan, pwede naman natin agad isumpa na
Pag umalis sa iglesia ito ay muling makikisali sa ibang iglesia, o huwag uminom ng mga inumin na kalalasin, o huwag magbenta nito. Lahat ng isinumpa natin. Pero bakit kaya ito yung inuna ng ating Panginoon? Simply because yung Christian love, ito yung proof of true discipleship. Hindi lang tayo ine-encourage na ibigin ang bawat isa, pero inuutusan tayo ng ating Panginoon at expected yan sa atin ng ating Panginoon. Kung maalala nyo, inaral natin dati sa ating prayer meeting, yung John 13:34 to 35. Paano daw tayo makikilala bilang mga disipulo ng ating Panginoon? Sabi doon, a new commandment, sulat ko lang yung verse, 13:34 to 35. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. By this shall all men know that you are my disciples, if ye have loved one to another. At sinasabi dito ng ating Panginoon, hindi niya sinabi na ang mundo, makikilala kayo kung gaano kayo kaalam sa doktrina ko, kung gaano kayo ka-gifted, kung gaano kayo ka-strict sa loob ng inyong iglesia. Sabi ng Panginoon, makikilala kayo kung paano nyo iniibig ang bawat isa. Meaning, sinasabi ng Panginoon, it is as if He is saying, how good your doctrine is. Gaano pa kaganda yung doktrina mo kung hindi mo naman na ipapakita yung pag-ibig sa iyong kapatid, sa iyong iglesia. Ibig sabihin, yung pag-ibig natin sa bawat isa, ito yung visible testimony sa mundo na meron tayong tunay na pananampalataya. At kung nakikita ng mundo na galit tayo sa bawat isa, pangit yung pagtrato natin sa bawat isa, kasiraan yan sa testimony ng ating iglesia. 1 John 3:14. Ang sabi dito, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Sinasabi ngayon ng ating Panginoon na yung pag-ibig natin sa bawat isang mananampalataya, ebidensya ng ating regeneration. Literal yan na regeneration. Sabi doon, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. At yung persistent absence ng pag-ibig sa isang tao na kung saan nagpro-profess na siya ay mananampalataya, his or her profession is now put into question. Dahil malinaw dito sa 1 John 3:14, alam natin na tayo ay muling nabuhay kung minamahal natin ang kapatiran, ang bawat isa. 1 John 4:20. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. Kung sasabihin mong mahal mo ang Diyos, pero hindi makita sa atin yung pagmamahal natin, lalong-lalo na sa mga taong pinili ng ating Panginoon, tayo ay sinungaling. At hindi natin tunay na mahal ang ating Panginoon. Hindi mo pwedeng iwalayin yung pagmamahal mo sa Panginoon, sa pagmamahal mo sa mga taong kinamatayan ng ating Panginoon. At hindi optional yung pag-ibig natin sa bawat isa. Necessity ito sa loob ng ating iglesia. At meaning, yung covenant love na sinusumpa natin sa harap ng Panginoon at sa harap ng ating iglesia, hindi lang yan sentimental o emotional. Hindi ibig sabihin na kung saan ay okay tayo sa isang tao, mahal natin siya, kung hindi na, wala na yung pag-ibig. Hindi ganon. Dahil sinasabi ng Panginoon, ang covenant love ay proof ng ating discipleship. Pagiging disipulo ng ating
Panginoon. Number 2. Sino pong may insight or question bago tayo mag-proceed sa number 2? Ano lang, Pastor? Pwede bang mas bigyan mo ng clear-cut o demarcation talaga kung ano yung ini-expect na pag-ibig? Kasi usual na sa loob ng maraming iglesia, yung na-abuse yung salitang pag-ibig, kahit mali na pag-ibig pa rin. Sige po, number 4 point po natin yan. Antayin niyo po yung number 4. Pero, hindi natin, kanina sinabi natin na kung saan, sinabi natin kasi na kung saan there is a balance. Hindi pwede na kung saan pag-ibig lang at walang doktrina dahil mag-end up tayo, na-confuse tayo sa kung ano yung tamang klase ng pag-ibig at ito-tolerate natin ang kasalanan. But the inverse is also true. Hindi pwede na pala'y doktrina at walang pag-ibig na nagiging harsh na tayo sa bawat isang mananampalataya just because we are right and they are wrong. There is a proper way kung paano natin itatama ang bawat isa. At kahit sa ating pagtatama, pwede natin ipakita ang pag-ibig. So number 2, may kita natin that Christian love is active. Aktibo yan, gumagana, hindi yan passive, at higit sa lahat, hindi yan emotional. Ibig sabihin, the covenant speaks, sabi natin, sa Tagalog, ang sabi natin sa sinusumpaan natin, nalalakad sa maka-Kristiyanong pag-ibig. To walk together in Christian love. Pag lumalakad ka kasama ng isang tao, ini-imply natin na kung saan meron kang action, meron kang effort, meron kang consistency, sinasamahan mo yung tao, nag-e-effort ka, whether in pagtulong, pag-correct, pagsama, pag-comfort, pag-encourage. Kumbaga, gagawin natin yung part natin upang ipakita natin yung pag-ibig sa bawat isang mananampalataya. 1 Corinthians, sige pakibasa po sa makakakita. 1 Corinthians 13, 4 to 7. Mahaba-haba po yan. Ano pong sabi doon? Charles, meron ka bang Bible? Kailangan. 1 Corinthians 13, 4 to 7. Sabi po dun sa 1 Corinthians chapter 4 verse chapter 13 verse 4 to 7. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity wanted not itself. Is not puffed up. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh not no evil. Verse 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Verse 7, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. So kung gusto natin yung balancing definisyon ng pag-ibig, lahat dyan isinulat sa 1 Corinthians 13, 4 to 7. It is patient, it is kind, it is long-suffering, mapagpasensya, mapagtiis, mabuti sa kapwa. Pero ang sabi doon, hindi rin niya tinotolerate ang kasalanan. Iniibig niya, itinatama. He rejoices in truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Ibig sabihin, sinasabi ng 1 Corinthians 13, 4 to 7, na ang biblical na pag-ibig hindi naka-define sa ating nararamdaman, kung hindi sa ating ipinapakita sa behavior natin. Ibig sabihin, we can uphold the truth, sabi doon,
rejoices not in iniquity, but rejoiceth in truth. We can uphold the truth, but we can do it with patience, with kindness, with endurance, at higit sa lahat, with humility. Dahil ang sabi nun sa 1 Corinthians 13, it is not puffed up. At yung mga choices na yan, ine-empower lang yan ng grace ng ating Panginoon. At ang isang taong hindi pa talaga nakakakilala sa ating Panginoon, they are unable to practice this kind ng pag-ibig. Colossians 3:12-14. Sabi doon, put on therefore bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, and above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Katulad sa 1 Corinthians 13, ang ginamit na salita para sa pag-ibig ay charity. Ibig sabihin, sabi doon, we must put on. Kailangan nating isuot intentionally para siyang isang damit, para siyang isang roba, at kapag isinusuot ng bawat isang mananampalataya, yung pag-ibig sa bawat isa, ito yung nagbubuklod sa ating iglesia at nagdadala lahat ng virtue na susunod doon sa ating church covenant. Galatians 5:13. By love, serve one another. Uulitin natin yung mga nakaraan nating turo. Yung covenant natin is a service. At ngayon sinasabi ng Panginoon sa paano natin gagawin yung service sa bawat isa. By love, serve one another. Galatians 5:13. Ibig sabihin, yung pag-ibig natin sa bawat isa, ine-express natin yan kung paano natin pinaglilingkuran ang bawat isa. At hindi self-centered ang pag-ibig ng isang Kristiyano. Katulad ng itinuro natin noon sa Angono, yung encouragement, yung edification, it is not about ourselves, kung hindi patungkol yan sa ating mga kapatiran. Nakita natin na yung covenant love, makikita mo yan malinaw kung sa paano natin inuuna yung ikabubuti ng ibang tao bago sa atin. Walking in love, it means it is active. It is not emotional. To walk in love is to choose grace when offense can be taken. Kung tayo mismo kinuha natin at natanggap natin yung grasya ng ating Panginoon, then we can offer yung parehong grasya sa mga kapatid sa loob ng ating iglesia. It is to choose patience. Kapag nandun yung frustration, yung ines, yung galit, yung sakit, yung offense na nararamdaman ng bawat isa, dahil nanumpa tayo sa harap ng ating Panginoon, to walk together in Christian love. Pangatlo, Christian love is tested in relationships, not in comfort. Ibig sabihin, yung tunay na pag-ibig sa bawat isa, madali yan if everybody is in agreement and in harmony. Pero, masusubok mo yung pag-ibig ng isang Kristiyano kapag meron ng tension na nararamdaman. Ephesians 4:1-3. Ephesians 4:1-3. Ang sabi dito, walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Yung expression daw ng pag-ibig, lowliness, pagpapakumbaba, meekness, ibig sabihin, gentle ka, long-suffering, mapagpasensya, forbearing one another, pagiging matiisin. Ibig sabihin, yung pagiging matiisin, pagiging pasensyoso,
pag-i-endure sa pagkakaiba at kahinaan ng bawat isa ay mahalaga sa buhay ng isang iglesia. Amen. Unang-una, there is no perfect church. Hindi perpekto ang pastor, hindi perpekto yung mga teachers, hindi perpekto yung mga miyembro, hindi perpekto yung mga attenders. And this is essential because if we take offense in everything at hindi natin makakayang gawin yung forbearance na hinihingi sa atin ng ating Panginoon, hindi natin mapagtatagumpayan gawin yung covenant natin sa harap ng Panginoon to walk together in Christian love. Romans 12, verse 10. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Anong sabi doon? In honor preferring one another. Meaning, yung pag-ibig natin, hahanapin natin yung makabubuti sa ating kapatid, sa ating kapwa, higit sa ating personal preference, higit sa ating kagustuhan, higit sa kung ano yung ating panlasa. At guard natin ito to prevent yung competition, yung pride, at yung pagmamalaki sa loob ng ating iglesia. Meaning, hindi lang, katulad ng sinabi ko sa uno, hindi laging patungkol sa atin. Hindi pwede kung ano yung okay sa akin. Hindi pwede kung ano lang yung gusto ko. Hindi pwede kung ano lang yung okay sa akin. Hindi. Sabi doon, to seek the good of others. Proverbs 17:17. A friend loveth at all times. Ang isang tunay na kaibigan, iibigin ka sa lahat ng oras. Sa lahat ng panahon, yung tunay na pag-ibig, nandyan yan, kahit na sa mga sirkumstansya na nagiging mahirap o mabigat sa ating iglesia. Yung tunay na pag-ibig, yung tunay na covenant, hindi niyan binabawi yung kanyang pag-ibig sa unang sign ng discomfort. Yung kapag pakiramdam mo, ayaw ko na, masakit na, mahirap na, i-withdraw ko na yung pag-ibig ko sa bawat isang mananampalataya. At kung bakit natin ito isinusumpa sa ating Panginoon, dahil pine-prepare tayo nito sa tunay na buhay ng isang iglesia. Ano ang ibig kong sabihin sa tunay na buhay ng isang iglesia? Ang ating iglesia, hindi yan kailanman magiging ideal. Hindi yan magiging perfecto. Kailangan natin magkaroon ng isang faithful, isang matapat na perseverance para sa mga tao na kung saan paulit-ulit magkakamali. Dahil lahat tayo paulit-ulit magkakamali. Amen. Pang-apat, ito na po yung tanong ni Lolo kanina at ito yung babalanse sa ating discussion. Yung Christian love, it protects unity without compromising truth. Sa Tagalog po, yung tunay na pag-ibig, iingatan niya yung pagbubuklod, pagkakaisa, pagmamahalan sa loob ng ating iglesia, pero hindi natin ikokompromiso yung katotohanan at kabanalan ng ating iglesia. Yung tunay na pag-ibig, hindi niya i-ignore ang kasalanan. Yung tunay na pag-ibig, nagko-correct, nagtatama, hindi niya i-avoid yung katotohanan for the sake of peace. Hindi pwede na kung saan, para sama-sama tayo dito, ay hindi na natin itatama ang bawat isa. Ito-tolerate natin yung pagkukulang at pagkakamali ng bawat isa para lang masabi natin na tayo ay nagkakaisa at payapa. Alam niyo, ang isang iglesia na kung saan tahimik sa kalagitnaan ng isang kasalanan, hindi niyan tunay na mahal ang bawat isang mananampalataya.
However, there is still a balance. Sabi nga natin, hindi pwedeng doctrine without love, at hindi rin pwedeng love without doctrine. Ephesians 4:15. Ang sabi doon, speaking the truth in love. If you speak the truth na walang pag-ibig, sumusugat lamang yan. At kung ipinapakita mo yung pag-ibig na walang katotohanan, niloloko mo lang yung isang tao. Yung tunay na makakristiyanong pag-ibig, pareho yung pinanghahawakan. Proverbs 27:5-6. Ano po ito? Dapat alam nyo, sikat naman itong verse na ito. Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend. Sa Tagalog, ibig sabihin, mas okay na, mas maigi na, na harapan mong itama, pagsabihan ng isang tao kaysa ibigin mo siya na palihim. Matapat ang sugat na nanggagaling sa isang kaibigan. Ibig sabihin, yung pag-correct natin, pag-confronta natin sa bawat isa, pagtatama natin sa bawat isa, it is always better kaysa sabihin mo, mahal mo ang isang tao, pero tahimik ka lang. Hinahayaan mo lang. Mas maigi nang magtama ka kaysa i-tolerate mo ang kasalanan. But the inverse is also true. Open, loving correction is better than silent resentment. Mas okay na naitama mo yung isang tao kaysa nagtatanim tayo ng galit sa isang tao. Dahil yung tunay na pag-ibig na sinasabi sa Proverbs 27, hinahanap niya restoration. Pagtatama. Sabi natin, ang pinaka-matinding pag-ibig ay siguraduhin mong namumuhay ng tama ang iyong kapatid. Namumuhay sa kabanalan. Ibig sabihin, kahit nga yung disiplina na ginagawa sa loob ng ating iglesia. Bakit tayo nagdidisiplina? Hindi para lang mamalo. Hindi lang para manakit. Lagi natin sinasabi, discipline was designed for restoration. Hebrews 12:6. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Ibig sabihin, kung Panginoon mismo na mamalo siya at nagdidisiplina siya ng mga anak niyang iniibig niya, how much more ang ating iglesia? Yung mga taong tunay na iniibig ng bawat isa ng iglesia, nararamdaman nila yung loving correction na nag-guide sa kanila sa restoration, sa tamang pamumuhay. Ibig sabihin, totoo na kailangan natin ingatan yung ating unity. At i-address natin yung problema biblically. Pero, gagawin natin yan ng may pag-ibig sa bawat isang mananampalataya. Sige po, number 5. Lord, nasagot po ba yung tanong, Lolo Mac? Pastor, kasi ako, I believe, kung ang doktrina na nagmumula sa Panginoon ang pahihiranin, punong-puno na yun ng pag-ibig. Never na mawawala sa doktrina ang pag-ibig. Nawawala lang dahil mali yung puso nung gumagamit ng doktrina para sa pagtutuwid. The doctrine is full of love. Kaya nga nandiyan yan eh. Kaya nga ang basis natin, yan din ang guidelines natin na gagamitin sa nagkukulang o nagkakamali o erring na kapatid. Nandun na yung pag-ibig. Kasi kung hindi doktrina gagamitin natin, lalo tayo mamamali. Kung ang gagamitin natin ay feelings o emotion. Yes. Kaya, just want to give a clear cut na walang problema talagang gamitin ang doktrina dahil yan talaga ang gagamitin natin. Pero, make sure
tama ang laman ng mga puso natin na intensyon. Tama po yun. Kasi in the first place, sabi nga natin, the moment na sinabi natin na may balance ang doctrine at pag-ibig, hindi po natin sinasabi na walang pag-ibig yung doktrina. Kasi in the first place, makikita nyo na kung saan, kung walang pag-ibig yun, ay hindi natin makukunawaan yung mga doktrina in the first place. Pero, pag sinabi natin, kailangan natin i-combine yung pag-ibig. Hindi dahil kulang yung doktrina. Paalala yan, dahil madalas sa madalas, tayong mga tao ang kulang ng pag-ibig. Kaya nga si Paul, paano niya lagi tinatapos yung pagtuturo niya sa doktrina? Practical application. At paano niya sinisimulan yung mga doktrina? Kung sasabihin nyo na kung saan doktrina kagad ang unang itinuro ni Paul, hindi. The moment na tawagin niya yung mga brethren niya, my dear brethren, I urge you, yung mga minamahal kong kapatid, lagi niyang ganoon sinisimulan ng kanyang mga letter. At panglima, kailangan natin maunawaan. Ito yung pinakamahalaga. At the end of the day, kung bakit natin iibigin yung bawat isa, hindi naman dahil kaibig-ibig kasi yung bawat isang mananampalataya. The goal ay hindi pasiyahin yung ating kapatid. The goal is to be Christ-like. The goal ay maging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Yung standard ng pag-ibig natin, hindi yung nararamdaman natin. Hindi kung mahal ko yung tao, hindi kung okay yung tao, hindi kung galit ako sa tao, hindi kung inis ako sa tao, hindi kung mabuti sa akin yung tao, hindi kung masama yung tao. Yung basihan ng pag-ibig natin, si Kristo. John 15:12-13. Sabi doon, this is my commandment. Ay, sulat ko po para may mga reference kayo pag nag-aral kayo ulit. Sabi doon, this is my commandment that ye love one another as I have loved you. At mabigat yung commandment, yung utos ng Panginoon, mahalin nyo yung isa't isa sa kung paano ko kayo minahal. At balikan natin kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. At kapag kinalala nyo lang yung nag-iisang verse na ito, ay talagang mahihiya tayo sa harap ng ating Panginoon. Because then we realize na yung pag-ibig ng Panginoon, sacrificial, pasensyoso, mapagpatawad. Although hindi niya in-ignore yung kasalanan, siya pa mismo yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Pero ipinakita sa atin ng Panginoon na inibig niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. At dapat na mirror natin, na re-reflect natin, nagagaya natin yung ehemplo ng ating Panginoon. Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kailan daw tayo inibig at kinamatayan ng Panginoon nung banal ba tayo? Nung mabuti tayo? Nung tumanggap tayo? Hindi. Ang sabi niya, habang kayo pa ay mga makasalanan, ipinakita niya yung pag-ibig niya at namatay siya para sa atin. Meaning, Christ loved us at our worst. Sa pinakamadilim na punto ng buhay natin, pinili at inibig tayo ng ating Panginoon. This means, Romans 5:8, kung Christ-likeness ang pag-uusapan, yung tunay na pag-ibig, it extends grace when it is undeserved. Mas maipapakita natin yung grasya, yung pag-ibig sa mga oras na hindi deserving yung mga taong nakapaligid sa atin. Bakit kaya? Dahil the moment na ibigay mo yung grace, the moment the person deserves it, it is no longer grace. Ephesians 5:2. Walk in love, as Christ also hath loved us,
and hath given Himself for us. Kapag umibig ka sa bawat isa sa loob ng iglesia, pag inibig natin ang bawat isa, hindi dahil gusto natin i-earn yung favor o yung pabor. Hindi dahil gusto natin makuha yung loob ng isang tao, hindi. Yung pag-ibig natin sa bawat isa, natural lang yan na response natin sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, kapag yung iglesia natin naglalakad at nakikita sila ng mundo, nakikita tayo ng mundo, na minamahal natin yung bawat isa, despite ng ating mga imperfections, nagiging buhay tayong testimony ng salita ng ating Panginoon. At hindi madaling gawin itong sinusumpahan natin sa ating Panginoon. Hindi madaling mahalin si Pastor, si Lola Mac, si Lola Joy, si Charles, si Nanay Vilma, si Lori, si Shinobi. Walang madaling mahalin sa atin. And that is why it brings me to my 6th point. Nilaktawan natin yung unang part. Hindi natin sinabi kaagad, kami ay nagkakasundo na lumakad sa mga Kristiyanong pag-ibig. Kung sinabi natin, kami nga ay nagkakasundo sa tulong ng banal na Espiritu na lalakad sa mga Kristiyanong pag-ibig. Kung tayo lamang, kung effort lang natin bilang tao, hindi natin kaya ibigin ang bawat isa. In the first place, iba yung preference ko. Iba yung gusto ko sa isang tao. Iba yung gusto ni Lola Joy, ni Lola Mac, ni Charles, ni Nanay Vilma. At alam din natin na kapag pinagsama-sama tayo ng Panginoon, iba-iba tayo. Iba-iba yung upbringing, iba-iba yung pag-uugali. May mas mature, may immature. Pero, kapag gino-govern ng banal na Espiritu ang bawat isa, kaya natin balansehin na i-uphold yung katotohanan na may grasya, i-uphold yung unity na hindi tayo nagkokompromiso sa kasalanan. Christian love, ito yung point 6 natin. At pinakahuli na po ito. Christian love is possible only through the aid of the Holy Spirit. Sabi po sa Romans 5:5, ito po yung mga patunay sa ating claim. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Sabi nga, pag-ibig natin sa bawat isa, hindi yan nag-o-originate sa atin. Ibinubuhos yan sa puso natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kung wala ang banal na Espiritu, hindi kakayanin ng isang tao na umibig ng tama sa kanyang mga kapatid. And this is also the reason, babalik yan, circular yan, sa point 1. It is a proof of our discipleship. Dahil sino lang ba ang disipulo ng Panginoon? Those that have been sealed by the Holy Spirit. Yung mga taong binalot ng banal na Espiritu. Tinatakan ng banal na Espiritu. Simple lang yung verse natin, tinuturo natin sa mga bata. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Saan din yun binanggit? Yung 1 Corinthians 13. Charity is long-suffering, meek, gentle, patience. Yun din naman yung binabanggit doon. Ibig sabihin, at kung titignan nyo doon sa listahan ng mga fruit of the Holy Spirit, ano yung unang-unang inilista? Love. Foundational. Ibig sabihin, out of all the fruits, ito dapat yung unang bumunga sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil naranasan niya yung pag-ibig ng ating Panginoon. Philippians 2:13.
For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang sarap isipin, no? Kahit pala yung desire natin umibig sa ating kapwa, hindi pa rin nanggagaling sa atin kung hindi sa pagkilos ng Panginoon sa bawat. At yung covenant natin, tinatawag tayo ngayon, huwag tayo maging self-reliant. Kung nagtitiwala lang tayo sa sarili natin na kaya kong patawarin ng bawat isa, kaya kong ibigin ng bawat isa, hindi natin yan magagawa. It is spirit-dependent. Panghuli, 2 Corinthians 3:5. Not that we are sufficient of ourselves to think anything of ourselves, but our sufficiency is of God. This guards our church sa pride. At hindi natin i-excuse yung lovelessness o yung kawalan ng pag-ibig. Pero hindi rin tayo magtitiwala sa ating mga laman para mag-produce ng kabanalan at pag-ibig sa bawat isa. At kung bakit nagmamatter yung phrase, sa tulong ng banal na Espiritu, dahil tinuturo sa atin na although utos ito ng Panginoon at responsable tayong gawin ang pag-ibig sa bawat isa, hindi natin yan magagawa kung hindi sa tulong ng banal na Espiritu. Totoo yung responsibilidad natin, but grace is necessary. At yung failure natin, kung hindi man natin ito nagagawa perfectly, hindi lang dapat tayo i-drive into gear. But this should drive us, dapat itulak tayo niyan, na kailangan pa natin mas maging dependent sa banal na Espiritu. Dahil ang utos sa atin ng Panginoon, walk by the Spirit, not by our flesh. Ilang pagtatapos. Ilang conclusion. Yung covenant na ito, sabi ko nga, hindi ito sentimental, pero dapat parto ng transformation natin bilang isang mananampalataya. Yung pag-ibig natin sa bawat isa, pinapatunayan na tayo ay tunay na mga ligtas, tunay na disipulo, sinusustain nito yung totoong unity sa ating iglesia. Pag sinabi kong unity, yung totoong unity. Unity sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi dahil okay tayo, hindi dahil magkakaibigan tayo, na ito-tolerate natin yung bawat isa. Hindi, yung tunay na unity. At kung may pag-ibig tayo sa bawat isa, ini-strengthen niya yung commitment natin sa Panginoon at sa ating iglesia. Pero yung pinakamahalagang punto natin sa araw na ito, iibigin natin yung bawat isa, hindi dahil kaibig-ibig tayo. Hindi dahil gusto natin ang bawat isa. Hindi natin dahil gusto lang natin dumami sa loob ng ating iglesia. Gagawin natin yan dahil gusto natin maging kamukha si Kristo na nagligtas sa atin. At natural lang na response ng isang mananampalataya na umibig sa kanyang kapwa dahil kapareho niya, binili rin ng dugo ng Panginoon yung taong kanyang inibig. At dyan po muna natin tatapusin ang ating Sunday School. Sakto, alas 11. Sino pong may insight or tanong bago tayo mag 5-minute break? Charles, malinaw ba? Nanay kayo po, may tanong? Naunawaan niyo lang po yung turo natin. Lola Joy. Lolo Ma. Ano siguro ba? Huwag natin kalimutan na lahat tayo undesirable, naglavable. Yun lang. Pero huwag din natin kapusuhin yung love. Amen. Dahil yung love na binabanggit dyan is a holy love coming from the Lord. Hindi panay lang kasi minsan hindi na lang tayo tolerant eh. Pinagtatakpan pa nga natin. Kahit magsinungaling tayo para pagtakpan lang yung sinasabi natin pagmamahal sa isang tao. Which tayo na rin na nagpupush. Nagsisinungaling na lang rin tayo para sa isang tao. Yun nga, two things. Ang lovable and ang desirable ng tao. Unconditional yung pag-ibig ng Diyos.
Pero huwag natin abusuin yung unconditional love dahil holy love pa rin yan. Saka, to Lolo Max po yung covenant natin, hindi yan one way. Kumbaga, hindi lang si pastor sa inyo, hindi lang kayo sa akin, hindi lang si Lola Joy kay Charles, o si Charles kay Lolo Max, hindi yan one way. Two way yan. Umiikot yan. Ibig sabihin, kung nanumpa ako sa Panginoon at nanumpa ako sa inyo, nanumpa rin kayo sa Panginoon at nanumpa kayo sa akin. At kung aabusuhin natin yung pag-ibig ng isang tao sa atin, siya lang yung ibig sabihin niya. Hindi natin ginagampanan yung part natin na ibigin din sila. So, laging two-way yung pag-iibigan ng bawat isang mananampalataya. Malinaw po? At sana nagdala ng encouragement sa bawat isa. Nag-correct din ang ating mga puso kung paano natin dapat itrato ang bawat isang mananampalataya. Sige po, may gusto pang umabot? Charles, Nanay, Lola Joy, blessing ko, may gusto kang insight? Sinday. Sige po. Ay, ating insight. Mahal ko yan sa atin din, kahit natutulog lang yan sa Sunday school eh. Sige, let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya niyo. Patawad mo sa ating mga kasalanan. Pagpaunahin niyo, Panginoon, kung hindi po nakadalo, ilang namin kapatid dahil sa mga sakit. Ingatan niyo po sila sa mga kapatid namin na habol, Panginoon. Ingatan niyo sila sa papuntan aming iglesia. Lalo sa bawat isa, kalagaan ng panambahan niyo more than everything else, Panginoon. Tawad niyo sa aming mga kasalanan, ihanda niyo po ang aming mga puso sa aming morning worship service. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 5 minute break po.